about how she found love and care in the arms of a real mother. Kasi kulang na lang si Jen na ipinanganak ko eh. Dahil 6 months pa lang siya sa akin na. Sa akin na lahat. Alam mo, minsan nagagalit na rin ako kay Lydia kasi yung dapat buhay pa niya na para sa kanya, ang nangyayari, talagang ibinuhos niya kay ipinaglaban niya talaga si Naknak. Kaya nga sabi ko, kung meron man dapat, ibig sabihin yung umaruga sa kanya, talagang si Lydia. Talaga pinaglaban niya, itinakbo pa niya yan kasi nga nung binabawi ng ina, ayaw niya ibigay kasi nga sa nangyari. Itinago niya yan, kung saan namin itinago, para lang hindi siya matunton. Kahit siguro yung asawa niya si Roger, nung buhay pa, di bali iwanan na niya, wag lang yung meron pang time, hindi ko makakalimutan yan, di aalis kami. Alam mo ba yung duster ni Lydia, dala-dala? Yayakapin niya yun, yung parang ikukumot niya. Sabi ko, ano nangyayari dyan? Sabi ko, kung ba yung batang yan? Yakap-yakap niya yung duster ni Lydia. Oo, kaya sabi ko, nitong batang to, yung hindi may takot siya na iiwanan siya ni Lydia. Tsaka talagang kung titingnan mo sila, hindi niya pinabayaan si Naknak. Amidst all the issues and intrigues, Mommy Lydia stood by Jen's side to constantly remind her that she always has a hand to hold when the going gets tough. At saka isang weapon ni Jenilyn na masasabi kong napakalakas, si Mami Lydia. Di ba napakabait Mami Lydia? Talagang pagka kumisan, sa akin lang sa kaso ko, kahit na siguro magmaldita si Jenilyn Mercado, mapupurgive ko dahil kay Mami Lydia. Dahil napakabait ng mami niya. When Jen became a mom herself, she need not look far for a role model to emulate in raising her son, Alex Jazz. Malaki pinagbago ni Jen nang maging ina na siya. Kahit sa aming pagsasama, malaki na pinagbago ni Jen. Maano siya sa anak niya, maasikaso sa anak niya, sa akin, ang bilang mama niya. Malaking pinagbago niya. Mature talaga. After nung maging mother siya, mas naging focus siya pagdating sa trabaho, pagdating sa family niya. Parang family muna before anything else. Ayun. At saka, mas gusto niya yung nagtatrabaho kasi parang, yun nga, marami siyang plano ngayon eh. Sobra siyang hands-on siya kay Jazz. Sobra. Tapos makita mo talaga, ganun yung kamahal niya sa bata. Kay Jazz talaga. Siya yung nagkasakit lang, lagnat ang konti. Sobra siyang napapanik agad. Ganun si Jen. Sobrang mahal na mahal yan si Jazz. Magmahal din siya. Mukhang, kung ano yung nakita niya kay Lydia, mukhang ginagawa niya sa anak niya eh. Tignan mo, hindi niya kinahiya. Siguro kahit gagawin niya para doon sa bata. Siguro yung dinanas niya, ayaw niya siguro padadanas doon sa anak niya. Kita mo naman, nakikita ko naman kung paano niya nire-raise up yung bata eh. It's very obvious the way she loves her kid. Nakakatuwa tignan kung sino man yung lalaking napupusuan niya ngayon. Alam niyo na how she is as a mother. She's great. At sa gitna ng malalaking biyaya na ito sa buhay ni Jenilyn ngayon, tila isang bagay na lang ang kailangan upang mahanap niya ang tunay na kaligayahan sa buhay. Walang gusto lang naman niya kasi yung mamahalin yung pamilya niya, mamahalin yung anak niya, and mamahalin siya kung sino talaga siya. Sobrang laki ng naitulong sa kanya ni Luis, partly sa pagiging, sa pagiging artista rin niya, sa pagiging mommy niya. Parang ang laki lang ng influence na naibigay ni Luis sa kanya. Pero sa akin, sa tingin ko sa lahat ng karelasyon mo ngayon, Jenilyn, ang pinakabagay sa'yo, si Luis. Kasi parang mature yung ni Luis. Hindi kagaya ng mga previous relationship ni Jenilyn na parang mas mature siya kesa dun sa lalaki. This time, at least si Luis, mature. Alam ko, marami ka nang nalagpasang mga pagsubok, pero mga dumating sa buhay mong pagsubok, pero nalagpasan mo. Sana ngayon dagdagan mo pa yung maging matatag ka at huwag makakalimot sa Diyos at palagi siya kang magpapasalamat sa lahat ng blessings na dumarating sa buhay mo. Anak, I love you and happy birthday, anak. Love ka namin ni Jazz. Love you na. Jen, and with that, gusto kitang tanungin, anong gustong sabihin mo naman kay Mommy Lydia?
Gusto kong nasaan ka? Wala na, sa likod. Gusto ko syempre magpasalamat sa magandang pagpapalaki niya sa akin, pag-aalaga, at lahat ng mga natutunan ko at kung ano ako ngayon dahil sa kanya. Let's go back to Baby Jazz. And since it's Mother's Day, gusto kong malaman, ano yung una mong naramdaman when you first saw Baby Jazz? Nung una parang hindi pa ako makapaniwala na totoo ba to? May baby na ako. Parang ganun yung feeling pag una mong nakita. Parang parang lumabas ba to talaga sa akin? Yung ganun. Pero syempre, iba yung pakiramdam. Masarap yung pakiramdam. At syempre, dinala mo ng 9 months eh. So, lahat ng mga pinaghirapan mo, nakaraos ka, nakita mo naman ang gwapo-gwapo at napakabait na bata, di ba? Jen, ano yung pinakamalaking pangarap mo para sa anak mo? Of course, I want the best for Jazz. Best education, magandang future, at lumaki siya ng magalang, matalino at mabait. He's growing up so fast. How does it feel? Ikaw ba nare-realize mo na parang, oh my God, time is flying by so fast, lumalaki na siya? Are you prepared? Natatakot ako. Well, natatakot talaga ako sa mga gusto niya o mga pwede niyang itanong sa akin pagdating ng panahon na meron na siya talagang isip at may mga katanungan sa isip niya na hindi pa ako handang sagutin. Siguro, pagdating na lang nung panahon na yon, saka ko na lang iisipin kung ano mga pwede kong sabihin. And now, Jen, we want to call on stage Mommy Lydia and Baby Jazz. Join us here. Ayan. Hi, Mommy Lydia. Hi! Ayun si Baby Jazz. Ang laki na nga. Sobrang laki na. Hi, Jazzy Mommy boy! Lydia. What is that? Happy Mother's Day po. Hi! What is this, baby? Ano to? Ay, may gawa daw galing sa school. Ang cute Wow. naman. Come here. Sit down, Jazz. Beside mommy. Ayan. Beside mommy. Yes. Good afternoon po, Mommy Lydia. Happy Mother's Day. Jen, gusto ko kitang tanungin, ano yung mga natutunan mo kay Mommy Lydia na gusto mong i-apply din kay Baby Jazz? Pagiging God-fearing, pagiging marespeto, makikisama sa lahat ng mga tao, at ano pa ba? Ang dami, sobrang dami. Siyempre, pagiging mabait. Siyempre, mabait na anak at mag-aral ng mabuti. Yes. Ikaw naman, Mommy Lydia, anong birthday wish mo para kay Jen? Okay na to. Kalimutan. Kaya niyo po Happy yan. birthday, anak. Ang wish ko ay successful sa career Yes. at love life niya. Oo. At maging, huwag siya makalimot sa Diyos. At palagi siyang magpapasalamat. At yun, I love you, anak. Love you, ma. Salamat po, Mommy Lydia. Ayan si Baby Jazz. Nagugustuhan na yung microphone. Ikaw naman, Jen, what's your message for Jazz in case he watches this on YouTube years from now? Siyempre, anak, nandito lang ako parati para sa'yo. Susuportahan kita at palalakihin kita ng... bibigyan kita ng magandang future at mahal na mahal kita, siyempre. Alright. Thank you so much, Mommy Lydia and Baby Jazz. Nakilala na po natin si Jeneline bilang isang ina, bilang isang anak. Ngayon, kumusta naman si Jeneline Mercado bilang isang girlfriend? Let's call back on stage Mr. Luis Manzano. Thank you very much. Luis, join us here. Thank you very much, Mon. Join the Hi, conversation. Tita. Hi, Boy. Thank you. Hi, Matt. Hi, Mats. Okay, so Luis, kumusta si Jeneline bilang isang girlfriend? Si Mats siguro na ang epitome ng alaga. Siya yung constant Grabe naman reminder na may nagmamahal sa'yo. Okay. Ano yung pinaka-thoughtful thing na nagawa na ni Jeneline for you? For me, the way I view a relationship
it's always about the smallest things. Doing something grand is very easy eh. Yeah. Pero yung mga maliliit na bagay, yung nagpapaalala sa'yo na mahal ako ng taong to. Sobrang dami na niyang nagawang ganun. Para sa akin na I can't even name a few dahil sobrang dami na talaga namang na-touch ang puso ko. It's the little things that count. It's always the little things that count. Alam ko si Jen very into her sports right now, which is triathlon. Ikaw ba, paano mo sinusuportahan si Jen sa kanyang mga ganitong extracurricular activities? Bakit? Kayo ba ay gym buddies? Hindi, siguro nagkataon lang na sa triathlon, doon lang talaga kami hindi nagkakasama. Any other sport, we're gym buddies. Nag-jiu-jitsu kami, we do scuba diving together. Muay Thai. Muay Thai. Kumbaga, doon sa triathlon lang kami talaga hindi pwede Sa swimming magsama. ka naman, di ba? Aquathlon pwede pa. Oo. Pero ang triathlon, mas siguro mauuna pang magunaw ang mundo kaysa makasali ako. Alright, mga kapuso, dyan lamang kayo dahil more of Luis and Jen when Showbiz Central returns. Stick around.